Hello. Hello po sa inyo lahat. So, balik po tayo sa ating pag-aaral ng bookkeeping. So, bago yan, tayo po na ay manalangin. Father God in Heaven, maraming salamat Panginoon sa pagkakataong ito na ako po ay mag-share po ng aking knowledge about bookkeeping, Panginoon. Ang mga po Panginoon, lahat po ng makapanood nito ay makapasa po sa kanilang assessment saan man po sila naroon sa Pilipinas. Pagpalain niyo po lahat po na nanonood nito, bigyan niyo po sila ng wisdom upang mas madali po nilang maunawaan ang aking mga sasabihin po. Sana po ay may matutunan sila sa aking video na ito. In Jesus' name, Amen. Yan. So, welcome back po to my channel. This is your teacher, Sela. Last video po natin, natapos na po natin yung adjustment entries. So, ngayon po, dito na po tayo pupunta sa Statement of Comprehensive Income. So, ang technique po dito sa Statement of Comprehensive Income, kasi nga po, hindi nyo alam kung ano ba yung mga yan, kung ano ilalagay dyan. Sa assessment, pwede nyo agad laktawan yan. Dito muna kayo pumunta sa Statement of Comprehensive Income. Yung ganun po na format. Kasi dito, nakalagay na po kung ano po yung mga ilalagay, kung ano po yung mga paglalagyan nyo, pati yung ano, kung saan nyo siya ilalagay. So, after nyo ditong gawin, saka tayo pupunta dito sa worksheet. Ano po? So, pag hindi nyo siya alam, dito muna tayo. So, for example, sales. So, kukunin nyo na yung sales dito, sa entry natin dito. Ayan, sales 930. So, ilalagay mo lang siya dito. 930. Yan. Then, sales return allowance sa kasi yung discount, 10 yun. Ito po yung dalawa, 25,000. Then, lakin po natin para kita nyo. Ayan. Then, sana yun? Sales returns and allowances, sales discount by 5,488. Ayan, 5,488. Dahil po ito yung naka-contra sales, ito po ay dapat naka-parenthesis kasi po ito ilaless natin dun sa sales. Ayan. Ayan. So, ilaless lang po natin ito dito para makuha natin yung net sales. So, ilaless po natin siya. Ayan. So, 930,000 minus 25,000 minus 5,488. Ayan. Equals 899,512. Ayan, dito po natin siya ilalagay. Yan. Then, dito na po sa purchase, kukunin natin dito sa worksheet, kung nasan ba si purchase, ito 400,000. So, ilalagay natin dito. Then, purchase return and allowances, 28,000. So, same lang po sa sales returns, parenthesis din po kasi ilalis natin siya sa purchase. Then, sales discount to 104. Ayan. So, ilas na po natin siya. Actually, madali na po itong statement ng comprehensive income kasi nagawa na po natin. Yung mga data naman dito, kukunin na natin sa worksheet. Minus 28 minus 2104. So, ang kanyang net purchase is yung total po dito nang ilalagay sa nakalagay na sa PHP or peso. So, di na kayo mahihirapan kung saan siya ilalagay. Kasi sa assessment, nung nag-assessment ako, ganun naman siya eh. May ganun na siya. May peso sign na rin. 369 896. Ayan. Ayan. Then, i-add natin dito yung merchandise inventory beginning. Anong yun? Ayan, 90,000. Then, ililist natin yung merchandise inventory ending. Saan natin yung makikita yung ending? So, balikan natin yung ending. Saan ba yan? Saan ko ba nilagay? Aha, CDJ. Ito. Ay, mali. Wait lang. Hindi ko pa siya na-open kanina. Ayan, dito yon.
And emergency inventory on November 30, end of the month yan, is 120,000. So ilalagay mo siya dito, yan, 120. Sabi kasi ito yung natira, 120,000. Kaya mo siya ileles kasi hindi naman siya nabebenta o nabibili, hindi pa siya nawawala. Kasi ito, ang inaan natin dito, kinukuha natin dito, cost of goods sold or yung magkano ba yung puhunan dun sa ating mga binebenta. Kaya siya ay nakales kasi hindi pa siya nabibili o hindi pa siya nabebenta. So 3696 plus 90,000 minus 120. Yan. So ang ating cost of goods sold is 339,896. Yan. So para makuha natin yung gross profit, LS lang natin itong dalawa. So 899,512 less 339,896. Yan. 559 616. 559,616. Ayan. 559,616. Then, lahat ng salary, ilalagay natin dito. Lahat ng salary. Lahat ng salary. Lahat ng expenses. So, ito lang naman yun. Ayan. Simula tayo sa SARS expense is 48,000. So, gagawin ko, ililipat ko na siya dito, ha. Habang nagsasagot ko, pwede nyo siya ilipat dito. Ayan. 48,000 salaries. Then, SS pag-ibig contribution pa yung kasunod. Tignan natin. Ayan, tama. So, pwede ko na siya ilipat. Wala dito sa trial balance, pero sa adjustment meron. Isasama po natin yung adjustment. So, 25 sa 25. Lagay ko siya dito. Lipat ko na siya. So, lagay ko siya dito. Rent expense, 10.5. Ayan. Then, ano ba? Utilities expense. So, mayroon po sa adjustment. Lipat natin dito. Adjustment. Ayan, dito. So, gamit tayo ng calculator. 48,000 plus 25 plus 10.5 plus 1,850 plus 1,5 plus 666.67 plus 395.83. Ayan. So, ito yung ating total expense. Nakaparenthesis na dito kasi ileles natin dito yung sa gross profit. So, 65 412.5 ba? Natin.
412.5. Okay, tama. Pusin ko lang. Ayan. So, i-rest lang natin doon. So, 559,616 less 65, 412.5. So, ito yung ating magiging net income. 494,203.5. So, dito siya. 94,203.5. Yan. Yan. Ibig sabihin nito, net income, pag naka-parenthesis, ibig sabihin net loss. So, hindi naman tayo nag-net loss. Mas malaki yung natira. Sabihin, hindi siya nag-negative. So, kumita tayo. Ano? So, next natin gagawin, saka natin siya ililipat dito sa statement of comprehensive income. So, nalipat na natin yung mga expenses. Ayan. So, sa taas lang, inadagdag natin dito yung merchandise inventory, yung ending, then sa kabila, yung sorry. Sa yung 90,000 dito sa debit, yung beginning, sa kabila yung ending. Ayan. So dapat dito may peso sign kasi first column. Ito first entry natin. Ganun din sa kabila. Yan. Kasunod nan, sales na siya mula dito sa sales. Ililipat natin dito sa kabila. So dapat kung siya naka-credit dito, paglipat natin dito sa statement of comprehensive income, naka-credit din. So ito, lipat natin dito. Then itong lipat natin. Debit dito lahat. Then itong purchase. Lipat natin dito. First discount sa alaw. Yan. So i-add lang natin ito dito para mailagay natin sa total. Tingnan natin. So unahin natin debit 90,000 plus 25,000 plus 5488 plus 48,000 plus 25 plus 10,500 plus 1,850 plus 1,500 plus 666.67 plus 395.83. Ayan. So ang total niya 90, 25, 54, 88, 400, 48, 25, 10, 5, 1,850, 1,5. Parang umunti. Umunti nga si 400,000 na dito. Ulitin natin. Baka napabilis ako. 90 plus 25,000 plus 5488 plus 400,000 plus 48 plus 25 plus 10,500 plus 1,850 plus 1,500 plus 666.67 plus 395.83. So 585, 900.5. So dito na sila lalagay. 585, 900.5. Ayan. Next naman sa credit, unti lang pala nang ilalagay natin dito. Ayan. 120 plus 930 plus 28 plus 2104. Ayan. 1,080,104. 1,080,104. Tama. Kung mapapansin nyo, hindi pa siya balanse kasi dito, ilalagay nyo sa assessment, wala nakalagay na net income. Kayo na maglalagay. Ilalagay nyo dito yung net income. Ano yon? Ito yon. Ay, sorry. Ito yon, net income.
494, 203.5. So, ilalagay mo rin siya dito. 403. 403 pa, 404. 404 pala. 494. 494, 203.50. Yan. So, dapat pag inad natin to, tatama dito, babalance. So, 585,900.5 plus 494, 203.5. Ayan, same siya. So, copy ko na lang to para sa grand total. Yan, ilagay din yung grand total. So, dapat ito, bababa lang natin dito. Ayan, grand total ito. So, ganun lang siya kadali. Magawa ng statement of comprehensive income. Basta pong unahin nyo lang ito kasi para alam nyo kung anong mga paglalagyan natin. Ayan, 494 to 0.5. Ayan. Diba? Ganun lang siya. Okay, hanggang dito na lang muna. So, next meeting, may klase. Next video natin, so dito naman tayo sa statement of financial position. Ito yon. Ayan, madali din siya. Dito din natin yung kukunin. Dito sa worksheet natin. So, madadali na yung mga kasunod. Ang mahirap lang naman kasi dyan, ito, trial balance sa adjustment. Dahil nagawa natin yung mahirap, so madali na yung mga kasunod. So, hanggang dito na lang. Yun. Salamat sa panonood. Salamat din sa mga nagchat sa akin. Nasa rin nakapasa. Yun lang.